Alam mo ba na ang pinakamalaking bilangguan sa buong mundo ay walang mga pader, walang rihas, at wala ring mga kandado? Matatagpuan ito sa pagitan ng iyong dalawang tenga. At ang mas masaklap pa, karamihan sa mga taong nandoon ay hindi alam na sila'y nakakulong. Maaaring matagal ka nang namumuhay, 20, 30, 40 taon, iniisip na ikaw ang gumagawa ng mga desisyon sa iyong buhay, samantalang sa katotohanan, inulit mo lamang ang mga nakatanim na paniniwala na hindi mo alam na naroroon. Napag-isipan mo na ba yun? Gumigising ka tuwing umaga, tinitingnan ang cellphone, bumabangon ng parang nakaprograma, pupunta sa banyo, ainom ng cap, kahit hindi naman talaga gutom, sanay lang. Lalabas ng bahay, haharap sa matinding trapiko, mag-iisip ng mga bayarin, ng sahod na tila kailan may hindi sapat, ng mga bayarin na parang dumadami mag-isa. Uwi ng pagod na kahit hindi pa nakakarating. At sa dulo ng araw, mapapatanong ka, bakit hindi nagbabago ang buhay ko? Sasabihin ko sa iyo kung bakit. Dahil nakakulong ka sa isang nakatagong paniniwala, isang paradigma, at ang mas nakakatakot pa, hindi mo alam na umiiral ito. Para kang nahipnotismo, gising ka pero hindi lubos na mulat. Ang paradigma ay isang koleksyon ng malalalim na paniniwala na naitanim sa iyo mula pagkabata. Hindi mo pinili ang mga ideyang ito. Nagmula ito sa pamilya mo, sa paaralan, sa kulturang kinalakhan mo. Galing sa mga linyang paulit-ulit na naririnig tulad ng ang pera ay hindi tumutubo sa puno. Ang ipinanganak na mahirap ay mamamatay ding mahirap. Ang yumayaman lang ay yung ipinanganak na mayaman. At nang hindi mo namamalayan, naniwala ka. Higit pa roon, isinabuhay mo ang mga iyon. Maaaring iniisip mong pinipili mo ang landas mong gayon. Pero ang totoo, ang mga resulta ng buhay mo ay refleksyon lamang ng kung paano nakaayos ang isip mo. Ang mga paradigmang ito ang may hawak ng iyong produktibidad, kumpiyansa sa sarili, relasyon at kahit ang laman ng iyong bank account. At ginagawa nila ito sa paraang halos hindi mo napapansin. Halimbawa, ilang beses ka nang nakaroon ng magandang idea, pero umetras ka dahil inisip mong hindi ito para sa akin, o dahil naramdaman mong hindi pa ito ang tamang oras, o may ibang mas magaling na pwedeng gumawa. Hindi ito dahil kulang ka. Iyan ang paradigma na kumikilos sa likod. Tahimik kang sinasabotehe. Alam mo kung ano ang mas nakakabaliw. Karamihan ng tao ay nabubuhay at namamatay nang hindi kailanman namamalayang nakapaloob sila sa ganitong siklo. Akala nila kailangan lang nilang magtrabaho ng mas matindi, magpuyat, magpakapagod hanggang sa mawalan ng lakas. Pero hindi sa pagsisikap ang problema. Nasa direction ito. Para itong pagmamaneho ng sasakyan habang naka-handbrake. Inipiga mo ang silinyador, umugong ang makina, pero halos hindi gumagalaw. At iniisip mong problema ito ng mundo, ng ekonomiya, ng ibang tao. Pero sa totoo lang, ang problema ay ang programang nakatanim sa isipan mo na panatilihin kang nasa kung nasaan kang ngayon. Alam ko yan dahil naranasan ko rin. Natapos ko lang ang ika-8 baitang. Wala akong malinaw na hinaharap noon. Nagsimula akong magtrabaho sa mabibigit at maduduming gawain na halos hindi sapat ang bayad, mga 300 piso lang sa isang araw. Nagpalit ako ng gulong. Nagpalit ng langis. Nag-scrub ng sahig. Sumali pa ako sa hukbong dagat, pero kahit kailan, hindi ako nakaapak sa barko. Wala akong ambisyon, hindi dahil ayaw ko na mas mabuti, kundi dahil hindi ko alam na pwede pala akong mangarap. At higit pa roon, inakala kong iyon na ang lahat na may aalok ng buhay sa akin. Pero isang araw, may nag-abot sa akin ng isang aklat, Think and Grow Rich. Hindi ko masyadong naintindihan sa unang basa. Sa totoo lang, halos wala akong naunawaan. Pero may isang bagay sa loob ko ang parang nagising. At mula noon, araw-araw ko itong binasa ng paulit-ulit. Hanggang sa isang simpleng idea ang tumatak sa isip ko. Baka pwede pa akong magbago. Ang maliit na sulyap ng pag-asa na yon ang nagsimulang gumiba sa kulungang hindi ko nakikita. Doon ko napagtanto,
Hindi ang mundo ang kailangang magbago. Ako ang dapat magbago. Simula noon, naging obsesyon ko ang pag-aaral kung paano gumagana ang isipan. Natuklasan ko na kayang pumili ng mga iniisip ang ating mulat na isip. At kapag pinakain mo ang mga iniisip na iyon, nagiging mga nakapirming idea sa ilalim na kamalayan. At ang ilalim na kamalayan, siya naman ang may control sa katawan na siyang kumikilos, lumilikha at nagpapakita ng mga resulta. Ngunit narito ang pinakaimportanteng bahagi. Ang ilalim na kamalayan ay walang kakayahang tukuyin kung ano ang totoo at kung ano ang guni-guni lamang. Tinatanggap nito ang lahat ng ipinapaabot mo sa kanya, basta't paulit-ulit at may kasamang damdamin. Kaya, kung nakikita mo ang iyong sarili bilang isang bigo, malas at laging baon sa utang, iyon ang kanyang tatanggapin. At mula roon, siya ay kikilos batay sa imeheng iyon. Gagawin niyang ikaw ay lumayo sa mga pagkakataon, iwasan ang mga panganib at manatiling maliit. Subalit kung sisimulan mong pakainin ang iyong isipan ng larawan ng isang taong masagana, may kakayahan at karapat-dapat, tatanggapin din ito ng iyong ilalim na kamalayan. At siya ang gagabay sa iyo, nang hindi mo namamalayan, patungo sa mga bagong landas, bagong connection at bagong mga desisyon. Napapansin mo ba ang kaibahan? Ngayon, nais kong itanong sa iyo, ilang ulit mo na bang inisip na hindi ka isinilang upang magtagumpay? Na ang kaligayahan o kayamanan ay tila malalayong panaginip lamang? At paano kung sabihin ko sa iyo na ang ideyang iyan ay hindi naman talaga nagmula sa iyo? Na ito ay naitanim lamang sa iyong isipan ng mga taong nakulong din sa parehong pananaw sa buhay. Tinatanggap mo bang ipagpatuloy ang pamumuhay sa ganitong paraan? Tingnan mo, ang lahat ng kailangan mo ay nasa loob mo na. Hindi mo kailangan ng mas matinding pagsusumikap. Kailangan mo na mas malalim na kamalayan. Kailangan mo matukoy kung anong pananaw ang nagmamaneho ng iyong buhay. At mula roon, piliin na may lubos na kamalayan na magtanim ng bagong idea. Siyempre, manlalaban ang iyong isipan. Sasabihin nito na kalokohan ito, hindi ito ubra sa akin, nasubukan ko na ang lahat. Ngunit ito rin ay bahagi ng lumang pananaw na gustong manatili. Sapagkat nais nitong magpatuloy na mabuhay. Nais nitong panatilihin ka sa kung ano ang familiar at comfortable, kahit pa ito ay masakit. Kaya paulit-ulit kong inuulit, questionin mo ang iyong mga iniisip. Obserbahan mo ang iyong mga nakadawian. Palitan mo ang larawan ng sarili mo sa iyong isipan. Sapagkat sa oras na mapalitan mo ang larawang iyon, wala nang iba magagawa ang iyong mga resulta kundi magbago rin. Gusto mong baguhin ang iyong buhay, pero hindi mo alam kung saan magsisimula. Nagbabasa ka ng mga libro, nanonood ng mga video, nangangakong ngayong pagkakataon ay magiging kakaiba, at gayunpaman, tikalipas ng ilang araw, bumabalik ang lahat sa dati. Alam mo kung bakit? Dahil lang nag-iisang paraan upang mabago ang iyong realidad ay ang baguhin ang mga pananaw na tahimik na umaandar sa loob ng iyong isipan. Ngunit hindi ito nangyayari sa isang iglap. Ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng pag-uulit, ng pagpupursige, at higit sa lahat ng damdamin. Maaari mong sabihin sa iyong sarili na magbabago ka, ngunit hanggat hindi bumababa mula sa iyong malay na isipan ang desisyong ito patungo sa ilalim mong kamalayan, walang tunay na nagbabago. Parang sinusubukan mong palitan ang isang programang pang-computer sa pamamagitan lamang ng paggalaw sa screen. Ang kodigo sa likod nito ay nagpapatuloy sa parehong paraan. At ang kodigong iyon ay ang iyong pananaw. Siya ang kumokontrol sa iyong mga gawi, mga pagpili, mga damdamin at dahil dito, peti ang iyong mga resulta. Ang magandang balita ay maaari mong muling isulat ang kodigong iyon. At hindi mo kailangan ng diploma, hindi mo kailangan ng suwerte, at lalong hindi mo kailangan ng pahintulot ng kahit na sino. Kailangan mo lamang maunawaan ang mekanismo, magtanim ka ng bagong idea, pakainin mo ito ng paggulit at damdamin, at ito ay magiging isang bagong paniniwala. At ang panibagong paniniwalang ito ay ganap na magbabago sa paraan ng iyong pagkilos,
Kahit hindi mo namamalayan. Eksaktong ganito ang ginawa ko. Ako noon ay baon sa utang, walang natapos na pag-aaral, at walang anumang makatuwirang dahilan upang maniwala na ako ay maaaring magtagumpay. Pero nagsimula akong gumawa ng isang bagay na sobrang simple, kaya madalas ay hindi pinapansin ng mga tao. Nagsimula akong mag-ulit. Araw-araw, isang pangungusap, isang tanging pahayag. Ako ay labis na masaya at lubos na nagpapasalamat ngayon dahil ang pera ay dumarating sa akin sa papalaking dami mula sa maraming pinanggagalingan sa tuloy-tuloy na paraan. Inulit-ulit ko ito ng daan-daang beses araw-araw. Malakas, tahimik, isinulat ko pa. At hindi ko lang ito iniusal, naramdaman ko rin ito. Inilit kong isiping mabuti kung ano ang pakiramdam na maranasan ang ganitong uri ng buhay. Nakikita ko ang aking sarili na nagbabayad ng mga bayarin ng walang pangamba. Tumutulong sa kapwa, naglalakbay, namumuhay ng may kalayaan. At habang paulit-ulit kong binibikas ito, lalo akong naniniwala. At habang lumalalim ang paniniwala ko, unti-unti ring nahuhubog ang aking buhay sa bagong katotohanan na iyon. Maaring isipin mo, isa lang namang pangungusap iyan. Pero tandaan mo ito, lahat ng bagay sa pisikal na mundo ay nagsimula sa isang pangungusap, sa isang idea, sa isang larawan sa isipan. Ang eroplano ay nagsimula bilang idea. Ganoon din ang sasakyan, ang internet at ang bahay na tinitirhan mo. Walang anuman sa mga ito ang umiral hanggat walang naniwala ng lubos sa idea at nagdala nito sa katotohanan. At ganoon din ang gagawin mo sa bago mong buhay. Ngunit makinig ka, hindi sapat na basta mo lang ulitin ito na parang makina. Ang lihim ay nasa damdamin. Hindi lohika ang sinusunod ng ating panloob na kaisipan, kundi emosyonal na alon. Maaari mong ulitin ang isang pangungusap ng 1,000 beses, ngunit kung pakiramdam mo ay talunan ka habang sinasambit ito, walang mangyayari. Subalit kung sasabihin mo ito ng may tindi, katapatan at damdamin, magsisimula mong maantig ang iyong isipan sa ilalim ng kamalayan. At dito nagaganap ang mahika. Ngayon, may isang mahalagang bagay. Mararamdaman mong may pumipigil. Ang luma mong isipan ay bubulong ng mga bagay tulad ng kalokohan lang ito. Hindi ito epektibo. Hindi ito makatotohanan. Ngunit tandaan, hindi ikaw ang nagsasabi niyan. Ang lumang pananaw mo sa mundo ang nagsisikap manatiling buhay. Ayaw ng lumang pag-iisip na mamatay. Gusto nitong panatilihin ka sa komportableng kalagayan. Kaya lalaban ito. Sisirain ang plano mo. Gagawin kang makalimot sa pagsambit ng iyong paninindigan. Ipaparamdam nito sa iyo na katawa-tawa ka. Hikayatin kang ipagpaliban. Kaya ganito ang alok ko sa iyo. Tanggapin mo ang isang hamon. Handang-handa ka ba? Sa loob ng susunod na 70 araw, nais kong ulitin mo ang iyong paninindigan ng hindi bababa sa 500 ulit bawat araw. Malakas mong sambitin kapag nag-iisa ka. Isulat mo ito. I-record mo ang sarili mong boses at pakinggan ito habang nagmamaneho, naliligo, bago matulog. At ang pinakamahalaga, damin mo ito na para bang totoo na. Isalarawan mo ang sarili mong namumuhay ayon sa paninindigang iyon. Damin mo ang pasasalamat na parang natanggap mo na ang lahat. At kung sakaling makalimutan mo sa isang araw, bumawi ka kinabukasan ng doble ang lakas. Maaaring iniisip mo, 500 beses, araw-araw, sapagat iyan ang kinakailangan upang tuluyang burahin ang lumang pananaw. Ilang dekada mo nang tinatanggap ang mga kasinungalingang pumipigil sa iyong umunlad. Sa tingin mo ba ay 1 beses lang ng pagbabasa ang sapat para baliktarin ang lahat ng iyon? Nakilala ko ang ilang tao na literal na binago ang kanilang buhay sa pamamagitan ng simpleng prosesong ito. Isa sa kanila ay isang negosyanteng nabigo ng 3 beses, nalugi, nawala ang lahat, at lumapit sa akin ng bagsak na bagsak. Ginamit niya ang pamamaraang ito. Paulit-ulit niyang binikas ito ng may pananalig, kahit walang nakikitang bunga noong unang mga linggo. Ngayon, pinamumunuan na niya ang isang kumpanyang may halaga na humigit kumulang 50 milyong piso. Hindi iyon milagro.
Disiplina iyon. Pasya iyon. At baka nagtatanong ka ngayon kung gumagana ba talaga ito para sa kahit sino. Gumagana ito, ngunit tanging kung gagawin mo ito ng tama. At ang tamang paraan ay ang paghulit araw-araw nang walang mintis, nang may damdamin, nang may malinaw na bisyon, nang may deklarasyon ng paniniwala kahit ang buong mundo mo ay parang walang pagbabago. Sa sandaling ito, isang pasya na lang ang layo mo sa bagong buhay. Hindi mo kailangang hintayin ang perpektong sandali. Ang tamang sandali ay ngayon. Hindi mo kailangang malaman kung paano mangyayari ang lahat. Ang paano ay kusa mong madidiscover habang naglalakad ka sa landas. Ang kailangan mo lang ay ang kunin ang manibela ng iyong isipan at ulitin hanggang sa ang bagong paniniwala ay maging mas malakas kaysa sa luma. At sa oras na mangyari iyon, wala nang makapipigil sa iyo. Naranasan mo na ba ang mga araw na parang wala ng tama at hindi mo rin naman alam kung bakit? Gumising ka na walang masamang nangyari, ngunit ang bigat ng loob mo. Wala kang gana, arang ubos ang enerhiya mo. At habang lumilipas ang araw, tila ang buong mundo ay tumutugon sa ganoong pakiramdam. May biglang sumingit sa iyo sa trapiko. May kliyenteng nagkansela. May kaibigang nagpaalam na hindi na matutuloy ang lakad. Isa-isa silang nadaragdag, parang may alon ng negatibong enerhiya na biglang sumulpot. At ikaw ay parang nakakulong dito. Hindi ito basta-bastang pagkakataon. Isa itong panginginig. At ang panginginig ay bunga ng iyong damdamin. Maaaring hindi mo napapansin, pero ang iyong nararamdaman ay eksaktong salamin ng kung ano ang nagaganap sa iyong isipan at lalo na sa iyong hindi malay na bahagi ng utak. Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang damdamin ay simpleng tugon lamang sa paligid, ngunit ang katotohanan ay sila ay mga palatandaan. Mga palatandaan ng dalas kung saan ka kasalukuyang umiiral. At ang dalas na iyon ang siyang nagtatakda ng kung anong enerhiya ang iyong naaakit. Tingnan mo, ang katawan ng tao ay tulad ng antena, isang estruktura ng enerhiya na walang tigil sa panginginig. Ang hindi alam ng marami ay hindi tayo basta sumisipsip ng enerhiya mula sa paligid, kundi tayo ang siyang nagpapalabas ng enerhiya. At ang batayan ng pagpapalabas na ito ay ang mga kaisipang ating tinatanggap bilang totoo. Ang iniisip ay lumilikha ng damdamin, ang damdamin ay nagtutulak sa pagkilos, at ang pagkilos ay humahantong sa bunga. Ganito ang takbo ng proseso. Noon pa man, hanggang gayon. Ngayon, pag-isipan mo ito. Ilang ulit mo nang pinakain ang iyong isipan ng mga negatibong kaisipan sa loob ng maraming araw, hanggang sa ang damdaming iyon ay naging totoo sa pakiramdam mo at parang imposibleng matakasan. Baka sinasabi mong wala akong gana, malungkot ako, o naiinis ako, ngunit ang hindi mo namamalayan ay ang tunay mong sinasabi ay, nasa isang dalas ako na umaakit ng higit pa sa mga bagay na ayaw ko. At ang pinakakahanga-hanga rito, kapag binago mo ang iyong damdamin, nababago mo ang lahat. Ngunit karamihan sa mga tao ay nais baguhin ang panlabas na mundo nang hindi binabago ang panloob na estado ng kanilang sarili. Nais nilang magkaroon ng mas maraming pera, ngunit ang kanilang panginginig ay nasa kakulangan. Gusto nilang makatagpo ng pag-ibig, pero natatakot silang masaktan. Nais nilang dumating ang mga pagkakataon, ngunit laging may kinikimkim na hinanakit. Hindi ito nagtutugma. Ang panginginig ay hindi nagsisinungaling. Natutunan ko ito sa pinaka-praktikal na paraan. May mga araw noong nagsisimula pa lang ako, na gumigising ako may bigat sa dibdib. Ginadawa ko ang lahat para mabago ang aking buhay. Nag-aaral, nagsasagawa ng mga hakbang, pero nararamdaman kong kinakalakad pa rin ako ng mga lumang emosyon. Kaya huminto ako. At sinimulang pansinin kung ano ang nararamdaman ko sa bawat sandali. Tinanong ko ang sarili ko, ano ang pinagmumulan ng pakiramdam na ito? Doon ko napagtanto, iniisip ko ang nakaraan. Iniisip ko ang mga pagkakautang, ang mga kabiguang naranasan, mga pag-uusap na nagpalitaw ng pakiramdam na ako ay wala lang.
At ang mga kaisipang iyon ang bumubuo ng isang dalas ng panginginig na siyang humahadlang sa anumang posibleng pag-unlad. Kaya sinimulan kong baguhin ang proseso. Hindi ito naging madali noong una, pero naging possible. Sa bawat pagkakataong naramdaman kung hindi maganda ang aking pakiramdam, huminto ako. Huminga ako ng malalim. At pumili ako ng bagong kaisipan. Iniisip ko ang isang bagay na nagpapasaya sa akin. Maaaring ito ay isang sandali ng pasasalamat, isang masayang alaala. Kaya iyang imehe ng taong nais kong maging. At sa paulit-ulit na pagsasanay araw-araw, napansin kong may reaksyon ang aking katawan. Nagbabago ang aking damdamin. At kasabay nito, nagbabago rin ang aking mga bunga sa buhay. Magagawa mo rin ito. Nasa iyo ang kapangyarihan. Subalit walang nagturo sa iyo nito noon. Walang nagsabi sa iyo na ikaw ang may pananagutan sa kung ano ang iyong nararamdaman, na maaari mong piliin ang iyong emosyonal na estado, tulad ng pagpili ng iyong isusuot. Pero ngayon, alam mo na, at nais kong saglit kang mag-isip, ilang mga pagkakataon na ba ang iyong nawala dahil sa maling panginginig? Ilang ulit ka nang umiwas sa mga tao, tumanggi sa mga ideya, o hindi sumipot sa mga paanyaya dahil lang sa hindi maganda ang iyong pakiramdam noon? At kung pinili mong makaramdam ng iba, ano kaya ang nangyari? Ang totoo, karamihan sa mga tao ay walang ideya kung gaano kalaki ang epekto ng kanilang damdamin sa kanilang realidad. Naniniwala silang sila ay nalulungkot dahil sa mga pangyayari. Ngunit baliktad. Ang mga pangyayari ay bunga ng emosyonal na dalas na palagi nilang pinapakain. Nakakita ka na ba ng taong dumating sa isang silid at bigla na lamang nabago ang enerhiya ng buong lugar dahil sa kanyang presensya? Nakakita ka na ba ng taong tila lumalabas ang kasiglahan, kumpiyansa at katiwasayan kahit wala pa siyang sinasabi? Hindi ito mahika. Ito ay panginginig ng enerhiya at lahat tayo ay may ganito. Ngunit ilan lamang ang talagang marunong gumamit nito. Maaaring ikaw ang isa sa mga taong iyon. At hindi mo kailangang maghintay ng malalaking tagumpay upang makaramdam ng kaginhawahan. Maaari kang magsimula ngayon sa pamamagitan ng maliliit na pagpili. Maaari magpatugtog ka ng isang awitin na nagpapasaya sa iyo. Maaaring magpasalamat ka sa isang simpleng bagay. Maaaring isalarawan mo sa iyong isipan ang tagumpay bago pa man ito mangyari. Maaaring sabihin mo sa iyong sarili, "Gayon, pinipili kong maniwala. Gayon, pinipili kong maging maayos." At kapag sinubukang hilahin ka ng iyong isipan pabalik at susubukan nga niya, obserbahan mo lamang at pumili muli. Walang maling enerhiya na makakapanatili kapag may kamalayan. At habang paulit-ulit mong ginagawa ito, lalo itong nagiging natural. Hanggang dumating ang araw na sa halip na itanong mo sa sarili mo, bakit ako nakakaramdam ng lungkot? Ang tanong mo na ay, ano ang maaari kong gawin ngayon upang mas lalo akong sumaya? Sa puntong iyon nagsisimula ang tunay na pagbabago. At kapag umabot ka na sa ganitong antas ng enerhiya, nag-iiba ang paraan ng pagtugon ng mundo. Biglang dumarating ang mga ideya. Ang tamang tao ay lumilitaw sa iyong landas. Ang mga pagkakataon ay lumilitaw na parang walang kahirap-hirap. Dahil lumabas ka na sa mode ng simpleng pag-survive at nagsimula kang mamuhay ng kaayon sa mga bagay na tunay mong ninanais. May mga tao na kapag tumingin sa isang matagumpay na individual ay nagsasabing, siniwerte lang. May iba naman na nagsasabing, kung ganyan din ang talento ko, kaya ko rin yan. Ngunit ang halos walang nakakakita o handang aminin ay na ang tagumpay ay hindi isang aksidente. Ang tagumpay ay bunga. At higit pa roon, ito ay bunga ng paggamit ng ilang mga universal na batas sa isang tuloy-tuloy, may pananalig at matatag na desisyon. Lahat ng bagay sa sansinukob ay pinamamahalaan ng mga batas. Tulad ng grabidad. Hindi mo ito nakikita, ngunit palagi itong gumagana. At kung tumalong ka mula sa isang gusali, hindi mahalaga kung ikaw ay mabuting tao o hindi. Kikilos ang grabidad sa parehong paraan. Ganoon din sa mga batas na humuhubog sa tagumpay,
kasaganaan at katuparan. Hindi sila pumipili ng paborito. Tumutugon sila sa enerhiya, disiplina at paniniwala. Ngunit karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa paniniwalang ang buhay ay parang suwertihan, na para bang may kosmikong pabunot na nagtatakda kung sino ang uunlad at kung sino ang mahihirapan. Hindi ito totoo. Ang totoo ay bawat nilalang na isinilang ay may walang hanggang kakayahan, ngunit halos walang nagtuturo kung paano ito gamitin. At ang mga hindi natututo ay nananatiling nakakulong sa automatikong pamumuhay, sumusunod sa mga lumang gawi at tinatawag itong tadhana. May kapangyarihan sa loob mo na mas makapangyarihan kaysa alinmang panlabas na kalagayan. Ngunit ang kapangyarihang ito ay natutulog kapag hindi mo alam kung paano ito gamitin. At ang susi upang gisingin ito ay ang paulit-ulit na pagbuo ng bagong imahe ng iyong sarili. Ang desisyong hindi na kailanman tatanggap ng mas mababa kaysa sa alam mong karapat-dapat ka, doon sa kaibituran ng iyong pagkatao. Nasaksihan ko ito sa paligid ko sa loob ng mga dekada. Nakita ko ang mga taong nagsimula sa wala, walang pinag-aralan, walang yaman, walang koneksyon, ngunit may matibay na desisyong magbago. Mga taong pinag-aralan ang mga batas na ito, ipinatupad ito ng may pananalig, inulit araw-araw ang mga prinsipyo, at sa pagdaan ng panahon, naging huwaran. Hindi dahil sa suwerte, kundi dahil sa pagkakapareho. Gusto mo ba ng isang halimbawa na marahil ay kilala mo? Si Oprah Winfrey. Isinilang siya sa labis na kahirapan. Nakaranas siya ng pang-aabuso sa kanyang kabataan. Tinanggihan siya sa kanyang propesyon. Ngunit hindi siya nagpatalo sa istoryang gusto ng mundo na paniwalaan niya. Inili niya ang isang bagong imahe ng kanyang sarili. Pinagyaman niya ito ng disiplina at iniyeyon ang kanyang isipan, mga salita, mga kilos, lahat sa bagong pananaw na ito. At ang sansinukob ay tumugon. Sa kasalukuyan, siya ay nagbibigay ng inspirasyon sa milyon-milyon. Ngunit ang tunay na nagbago ay siya. Ang mundo ay sumalamin lamang. At mahalagang banggitin, ang parehong batas na nag-anak kay Oprah sa Rurok ay siyang naghatid kay Mike Tyson sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Nakamit niya ang tagumpay, katanyadan, at kayamanan na katumbas na mahigit sa 60 milyong piso. Ngunit hindi niya binago ang kanyang pananaw. Patuloy pa rin niyang pasan ang parehong emosyonal na pag-iisip at limitadong pananaw sa sarili. At ano ang bunga nito? Pagpapahirap sa sarili. Pagkasira. Walang kinalaman ito sa talento. May kinalaman ito sa kung ano ang nilalaman ng iyong kalooban. At marahil iniisip mo pa rin na ang mga bagay na ito ay sobra naman sa inspirasyon, masyado namang espiritual. Kaya hayaang sabihin ko sa iyo ang alam na ng agham. Ayon sa mga pananaliksik mula sa pamantasan ng Stanford, ang mga tao may tinatawag na growth mindset. Ibig sabihin, yaong naniniwala na kaya nilang matuto, magbago at umunlad, ay may mas mataas na tsansang makamit ang tagumpay sa propesyon at kapayapaan sa emosyon. Hindi sila mas matalino. Ang kaibahan lang ay naniniwala silang maaari pa silang gumaling. At dahil dito, kumikilos sila ng naiba. At may dagdag pa, ayon sa mga pag-aaral mula sa Harvard Business Review, mahigit sa 80% ng mga pasyang pinansyal ng mga tao ay nakabase sa damdamin, hindi sa lohika. Kaya't naiintindihan na natin ngayon kung bakit may mga nananalo sa loto pero nauubos rin ang pera sa loob lamang ng ilang taon. Hindi dahil kulang sila sa salapi, kundi dahil wala silang panloob na pundasyon upang hawakan ang biglaang kasaganaan. At ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Ibig sabihin, hindi sapat ang simpleng kagustuhang gumanda ang buhay. Kailangan mong maging ang taong namumuhay sa ganong klaseng buhay. Kailangan mong buuin sa iyong isipan ang imahe ng isang taong masagana, may tiwala sa sarili, nakatuon sa layunin at may disiplina. At kailangang panindigan ang imaheng ito araw-araw, lalo na sa mga araw na parang walang nagbabago. Dahil sa panahong iyon kadalasang sumusuko ang karamihan. Kapag inapli nila ang mga prinsipyo sa loob ng isang linggo, isang buwan at walang nakikitang resulta.
Pero hindi tumutugon ang sansinukob sa pagmamadali. Tumutugon ito sa tiyada, sa pagpapatuloy, sa pananalig na nananatili kahit walang palatandaan. At doon talaga nakakatalo, sa pagitan ng mga taong sumusulong at ng mga taong paulit-ulit na naulit ang perehong siklo. Naalala ko ang isang pagkakataon na tila lahat ng bagay ay hindi umaayon sa akin, kahit na ginagawa ko na ang lahat ng natutunan ko. Nagsisimula pa lamang noon ang aking negosyo at matagal bago lumitaw ang mga resulta. Nabago ko na ang takbo ng aking isipan, pero parang hindi pa rin kasabay ang mundo. Sa sandaling iyon, maaari sana akong sumuko. Maaari kong sabihin hindi ito para sa akin. Pero pinili kong manatiling nakatuon. Pinili kong ulitin. Inili kong pagkatiwalaan ang mga batas na matagal ko nang pinag-aaralan. At alam mo ba ang nangyari? Walang babala, dumating ang mga koneksyon, ang mga paanyaya, ang mga tamang idea. Nagsimulang gumaan ang lahat. At doon ko napagtanto, hindi pala ito tungkol sa kakayahan. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy. Kaya kung ikaw ay nasa panahon ng pagbabago, kung ini-implementa mo ang mga prinsipyong ito at pakiramdam mo'y walang nangyayari, magpatuloy ka lang. Maaring isang daliri ka na lang ang leyo sa pagbabagong inaasam. Pero ang pagbabagong iyon ay hindi dumarating sa mga sumusuko. Dumarating lamang ito sa mga nagpapatuloy. At gusto kong malaman mo ito hanggang sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Ang tagumpay ay hindi isang pangyayari. Ito ay isang estado ng pagkatao. At nagsisimula ang estadong ito sa isang pasya. Isang pasya na hawakan ang manibela ng iyong isipan. Na ulitin ang bagong pananaw. Na panatilihin ang tamang enerhiya. Na kumilos ng may kumpiyansa kahit na hindi pa naunawaan ng mundo kung anong darating. Dahil darating din iyon. At sa oras na maunawaan na ito ng mundo, magmumukhang biglaan ang lahat. Ngunit ikaw, alam mong hindi ito biglaan. Ito ang hindi may iwasang bunga ng isang isipan na nagpasya at hindi na muling umatras. Ang pinakamahalagang aral na dapat mong dalhin mula rito ay ito. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag pinili mong kumilos, kahit pa may mga hadlang. Iyan ang hakbang na nagbubukas ng pinto patungo sa tuloy-tuloy na pag-unlad. At ngayon, maaari mo nang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay upang sa bawat araw, maging kahit 1% kang mas mabuti kaysa kahapon. Salamat sa pagsama sa akin. Hanggang sa susunod nating pagkikita, patuloy tayong lalago, magkasama.